kasi yung kasinungalingan ni Nako. Trillanes, gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Sabi ko na isang katiting doon, wala. Totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign. Akala ko siguro nitong si Trililing, meron siyang parliamentary immunity. Akala ko niya siguro senador pa siya. Hoy Brad, hindi ka na senador, wala ka ng parliamentary immunity. Lalo ang sasabihin mo dyan, pwede ka nang maglahin ng mga binanatan mo. Kaya dito may kalalagyan ho itong si Trililing dito sa isa na to, sa totoo lang. Sigurado, pagbuhayin pa siya mag-abot ng judgment yan. Sigurado, libel. Anak ng puta. Sigurado, conviction yan. So, sigurado yan. Sigurado. Galing. Alright, welcome back to my channel mga guys. At yun nga, no, si Tatay Digong po ay desidido na talagang pailan ng kaso po itong si Trillanes, si Boy Kanen. Oy! Si Boy si Boy pag-grandstanding. Palaging nagpapa-interview pag mayroon siyang mga pasabog. Puro naman mga recycle yung mga pasabog niya po. Nakita niyo naman, di ba? Doon sa Quadcom. Yung mga aligasyon niya, nung una pa yun, noong 2016 pa yun, hanggang ngayon, Trililing. Meron ka bang napatunayan dyan? Hanggang doon pa rin yung aligasyon niya mga guys. Yung mga account na yan, alam nyo, yung panahon na hinahamon niya si Tatay Digong, binigyan na yan ng waiver po. Itong si Trililing. Binigyan na po na yung waiver yan. Nung panahon pa ni Tatay Digong. Hanggang ngayon, wala pong napatunayan yan. Kaya, kailangan na pong kailan ng kaso itong tao na to. Kasi sabi nga ni Tatay Digong, no, palagi lang itong namamahiya, no? Talagang kung ano-anong mga libel ang ginagawa dito sa mga tao at lagi nakakalusot. At this time, parang hindi ka na makakalusot, Trililing. Sobrang epal mo kasi dyan sa Quadcom. Ayan, ang dami po tuloy na talagang sinermonan ka pa ni Akop. Alright, tunghayan natin to mga guys. No? Maganda ito dito kasi si Tatay Digong, hindi kasi ito mahilig mag-file ng kaso eh. But this time, sinisigurado niya na talagang makukulong daw itong si Trililing. Dahil ni Katiting, wala daw katotohanan yung mga figures niya. Wrong spelling pa nga daw. Alright mga guys, tunghayan natin tong video. Ayaw ko na lang magsalita sa ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka palastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ba na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paolo, kulang U. Wala. Kaya anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo, sa akin siguro si Hanilet, may abogado naman sila. Siya man, puro abogado yan. So, Justice of the Supreme Court yan. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trillanes? Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nako. Nasanay kasi siya yung magkulita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri. Bali, and he gets away with it. Yeah. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Nako po, yari ka dyan, Trillanes. Ang kalaban niya ng totoo eh. Yeah. Saludo. Yung kanyang summary, puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Di ba? Kasi ibang klase yung aligasyon ni Trillanes.
meron daw drug money pumasok doon sa account ni Duterte. Yun, di ba? Maniwala ba kayo doon? Drug money pa? Ha? Galit nga si Tatay Digong dyan sa droga eh. So dito natin makikita kung gaano kabaliktad ang utak nitong si Trillanes, mga guys. Ha? Itong tao na to, wala tong contribution sa bansa natin. Kung hindi, puro disaster ang ginagawa nito. Ha? Nakaupo na siya sa pagkasenador, walang ginawa kundi magpag-grandstanding doon, di ba? Naalala niyo mga pag-grandstanding niya, kung ano-anong mga anomalya, yung mga pinapasabog niya. Wala namang katotohanan. Wala rin siyang napatunayan, di ba? Naspalpal nga siya doon kay Enrile. Oo, itong tao na to, kailangan to talaga ng leksyon. Kailangan to talaga ma-file ng kaso. Tama yung kay Tatay Digong. Kasi he always gets away with it. Alright, dito naman tayo kay Cardema, mga guys. Yan, tama nga yung speech ni Cardema, di ba? Itong si Cardema, mga guys, yung party list, Duterte party list. Pagkatapos ng speech niya, grabe ang reaksyon ng mga tulongges. Talagang galit na galit sila lahat. At ngayon, napabalita pa na talagang pinasisibak nila itong si Cardema. Mukhang gusto nilang palitan yung party list na nakaupo. Gusto nilang palitan si Cardema kasi sigurado na pahiya po sila doon. At sa mga hindi pa po nakakita doon sa speech ni Cardema na talagang pinagtanggol po niya itong mga Duterte. Ang kinagandahan sa mga sinabi niya kasi doon, yung kung sino pa yung mas marami ang bumoto, lalo na dito kay Tatay Digong, kay Sara Duterte, sila pa ngayon ang kinukundina nitong mga tulongges na mga congressman. Meron pa dyan mga kaalyado pa ng NPA. Oo, etong mga front ng NPA, alam naman natin na itong si Castro, yung mga yan, lalo na si Colmenares. Oo, nagre-react agad itong si Castro. Tingnan yung reaction niya. Nag-aabogado agad sa NPA. At sa dulo, gusto niya pa niya kailangan ipostro yung peace talks ng NPA. O, di ba? O, talagang pinakita niya na ang totoo ang sinasabi ni Cardema. Ito nga, mga guys, tunghayan natin itong sinabi ni Cardema dito. Station. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit, ang kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon. Party list po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo
hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gustong mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Bonaparte. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Alright, kudos to you, no, Miss Cardema. Panalo kayo. Mabuhay po kayo. Maganda po yung sinabi niya, mga guys, di ba? O, pahiya-pahiya mga tulong gusto. Sabi niya, nung nakarang administrasyon lang, todo fist bump pa kayo pa-picture dito kay Tatay Digong. Kaya galit na galit ang mga tulonggis, mga guys. Grabe ang reaction ni Barbers, no? At ngayon, napabalita pa na ipapalitan daw itong si Cardema. Gusto nilang palitan, ayaw nila maging kongresista. Bakit? Bakit? Dahil ba nagsasabi na totoo itong si Cardema? Diba? Totoo naman talaga yung sinasabi ni Cardema. Paano naman yung mga biktima? Libo-libong mga biktima. Yung biktima lang ng EGK, ilan lang ba yan? Pero yung biktima ng mga addict, ng mga pusher, ng mga kriminal, wala dyan. Wala nga dyan. Pero itong mga human rights at saka itong mga tulongges, ito lang talaga yung pinaglalaban nila. Alam naman natin na karamihan dyan, marami na nga nakulong ng pulis dyan kasi nakasuhan nga, lalo na dun kay Kian de los Santos. Oo. At saka itong NPA nga, matagal na problema na. Matagal na problema talaga ito. Convicted na itong hinayupak na Castro, andyan pa rin. At saka todo respect pa siya. Gusto pa niya mag-pistok daw talaga. Kailangan ng pistok. Gunggong. Nagpakita lang talaga na parang abogado siya. Nag-abogado talaga sila. Para dito sa mga kaliwa. Yan mga guys, huwag natin kalimutan. Mabuhay po kayo, Miss Cardema. Maganda po yung mga layunin ninyo. Layo po yung mga kabataan dyan sa recruitment nila ni Raul Manuel. Itong si Raul at saka itong si Brosas, ito yung mga frontak, lalo na itong si Colmenares. Ang mga kakapal ng mukha, di ba? Nagpapasweldo pa ng gobyerno, tapos yung grupo nila, ang layunin ay pagbagsakin itong gobyerno. Wow! Baliktad ang utak. Yun nga mga guys, magandang balita ito kay Tatay Digong. Please lang po, at talagang kasuhan nyo po itong Trilileng. Kasi wala naman po talaga naniniwala dito. Wala. Kaya lang, hindi titigil to hanggat hindi makakasuhan, hanggat hindi makukulong itong hinayupak na itong tao nito. Dapat lang po yan, Mr. President, na ipakulong nyo po yan. Sobra-sobra ng tao na yan. Bagay dyan sa kulungan yun, baka magpresidente dyan sa sa sige-sige at saka sa Sputnik. Ay, naku mga guys. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. Talagang palaban pa rin itong si Tatay Digong at let's support po kay VP Sara. Huwag nating hayaan na babuyin pa rin itong mga... Alam naman natin kung sino mga amo nila dyan sa Malacanang. Alam na namin. Si Pulburon. Pulburon pa more. Alright, don't forget to subscribe mga guys and mabuhay kayo lahat.